$100 per barrel. Ganyan ang tansya ng Iran na magiging posibleng taas presyo sa langis ngayong patuloy ang pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nasunog ang Thai flag bulk vessel na ito matapos atakihin habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Bukod dito, 2 pang barko ang nagkaroon naman ng minor damage dahil din sa pag-atake. Una nang nagbanta ang Iran na tatargetin ang kahit anong barkong daraan sa Strait of Hormuz sa gitna ng giyera nito sa US at Israel. Kaya pinaghanda ng Iran ang mga bansa na pumalo sa $200 ang kada baril ng langis. Pabala naman ng Amerika, paigtingin din ang pag-atake sa Iran kapag ipinagpatuloy nito ang pagharang sa mga dadaan sa strait. Sa report naman ng Reuters, kinumpirma ng isang opisyal ng Iran na nasugatan ng kanilang bagong halal na Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei. Hindi sinabi kung kailan ito nangyari, pero hindi pa siya muling nakikita ng publiko matapos maluklok sa pwesto nang mamatay ang kanyang ama dahil sa pag-atake. Bago umuwi sa Pilipinas matapos dumalo sa special plenary session ng UN, una nang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos para sa paghupa ng gulo sa Middle East at iba pang mga bansa. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Sa panayam naman sa The Big Story ng One News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na malabo pang bumaba ang presyo ng langis. Pero ang good news, may mga bansa naman daw na interesado mag-supply ng langis sa Pilipinas. On our calculations, on average, it's still not going down as we hope, but at least medyo kumalmaling market. But this war kasi is very erratic and we don't know what's going to happen. Nobody knows. So it's just wait and see. Kaya ang pamahalaan, magbibigay ng 5,000 pisong subsidy sa PUV drivers simula sa Martes, March 17. Uunahin muna ang tricycle drivers sa tulong ng LGUs na magbibigay ng listahan sa DSWD. Ang bilin lang po sa amin ni Secretary Rex para hindi magkaroon ng anumang komplikasyon, siguraduhin lang na tama ang detalye, lalong-lalo na pagdating sa mga pangalan ng mga drivers. So we will base it on the names written on their driver's license. Mabibigyan din ng iba pang PUV drivers. Magsisimula ang rollout sa Metro Manila, sakay susunod ay iba pang rehiyon. Pero para sa transport groups, hindi sapat ang subsidy. Ang hiling daw talaga nila, provisional fare increase at suspension ng excise tax sa langis. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.